Again, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome back po sa aking channel. At pag-usapan po natin itong tungkol po dito kay BP Sara. 'Di ba? Kung inyong matatandaan mga kaibigan, a days or a few days before the SONA ay nagkaroon ng pahayag itong si BP Sara at buong paninindigan din, no? Buong paninindigan din at buong tapang din na talagang sinabi ni BP Sara na hindi siya a-attend. Hindi siya a-attend doon sa Sara, doon sa SONA, 'di ba? So it's fine. Tapos na 'yon, 'di ba? Alam na natin lahat 'yon. Tanggap na natin lahat 'yon na hindi siya a-attend ng SONA. Although maraming mga nag-content na nagkaroon ng comparison, 'di ba? Bakit yung mga dating mga vice president, 'di ba? Bakit yung mga dating mga vice president talaga namang halos hindi pa magkaalyado, magkalaban pa pero pagdating ng SONA, naroon sila. 'Di ba? Pero bakit etong Vice President ngayon, no, mga kaibigan, na alam natin na nabuo yung tambalang BBM Sara noong panahon ng kampanyahan, kaya nga nagkaroon ng 'di ba? Nagkaroon ng tinatawag na unit team, no, mga kaibigan. Pero bigla, 'di ba? Bigla nitong nalalapit na ang SONA, no, mga kaibigan, ay biglang may nagtanong sa kanya kung a-attend pa siya, sabi niya ay hindi daw siya a-attend, no, mga kaibigan. So, okay, fine, tapos at kalimutan na natin 'yun. Hindi ka dadalo, 'di ba? Walang problema ron. Kaya lang mga kaibigan, kahapon, kung babalikan natin yung mga video, no, yung mga live na telecast doon sa SONA and maging yung entourage, no, yung pagpasok ng mga bisita, 'di ba, mga kaibigan? Para sa akin isang sampal. 'Di ba? Correct me, ayunan niyo ako kung tama ako, pero kung mali ako, sabihin niyo mali ako, 'no, mga kaibigan. 'Di ba? Parang sampal kay Inday Sara, yung hindi niya pagdalo kahapon, 'no, mga kaibigan. Bakit? Isipin ninyo yung mga tao naroon, 'di ba? Mga kinikilalang mga tao, mga politika, lahat na halos naroon, 'di ba? Even the generals, tapos yung mga nasa business icons, 'di ba? Yung nasa mga religion section, nandoon lahat, 'di ba, mga kaibigan? Bukod tangi ang Vice Presidente ng Pilipinas ang wala doon sa SONA, mga kaibigan, 'di ba? Ngayon, nasaan si BP? Nasaan si BP kahapon, mga kaibigan? During the SONA of PBBM. Nasaan si BP? Alam niyo kung nasaan? Nabalita na rin 'yan, 'no, mga kaibigan, nabalita na rin 'yan. Si BP Sara ay nando'n lang naman po sa burol, 'no, burol ng isang yung acting governor ba 'yon, ng Bohol, 'no, mga kaibigan. Naroon lang naman si Sara, 'di ba? And eto nga yung balita, 'no, siguro mas maganda sa balita na tayo. Eto panoorin natin mga kaibigan, Naging plano si Vice President Sara Duterte na panoorin ang ikatlong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa TV man o sa gadget. 'Di ba, mga kaibigan? Ang sabi rito, walang plano, 'di ba? Walang naging plano si BP Sara, 'di ba? Alam natin, sabi hindi ako a-attend ng SONA. Eh, fine, hindi ka ma-attend, 'di ba? Pero at least being a vice president, kung ayaw mo man, siguro dahil sa pride or siguro dahil sa meron siyang ego na nasagi, 'di ba, mga kaibigan? Or nasaktan siya kung ano man yung puwedeng makapanakit sa kanya, 'di ba, mga kaibigan? Ay dahil sa pride, sasabihin niya, "Hindi ako a-attend doon." Pero because you are a vice president, dapat naman sana na pakinggan mo, 'di ba? Pakinggan mo, panoorin mo kung ano yung mga natapos, yung mga ini-report ng pangulo mo, 'di ba? At kung ano yung mga programa niya sa susunod. And remember, ang trabaho ng Vice President hintayin, 'di ba? Hintayin kung matetepok ang pangulo, 'di ba? So, yung hindi niya pakikinig, hindi niya pagpunta, hindi niya pakikinig, hindi niya panonood, mga kaibigan. Just in case, 'di ba? Real talk lang tayo, mga kaibigan, no? Hindi natin pinapanalangin dahil sabi nga natin, ingatan natin, suportahan natin ang ating pangulo. Pero just in case that something happened to the president, siya ang susunod na magiging presidente. So ano ang gagawin niya? Mangangapa na naman siya. Mag-uumpisa na naman sa zero. Bakit? Hindi niya alam, hindi niya pinakinggan
yung programa ng kanyang pangulo, 'di ba? And eto pa matindi mga kaibigan, sabi niya talagang nakaprograma talaga na ano, na talagang maging zero knowledge siya pagdating dun sa usapin ng SONA. Dahil ang sabi nga niya mga kaibigan ay wala talaga siyang plano, no, wala talaga siyang plano na panoorin at pakinggan, no, kahit sa mga gadget man lang, yung SONA ng ating mahal na Pangulo. And because of that, mga kaibigan, etong si VP Sara ay hindi na rin po nakatiis. No, mga kaibigan, talagang tinapos niya na yung kanyang mga no comment. No? Tinapos niya na yung kanyang mga no comment at talagang every time meron na siya nilalabas na statement. And naglabas si Inday Sara ng statement mga kaibigan regarding po dito sa hindi niya paggamit o hindi niya pakikinig at panonood ng SONA ng ating mahal na Pangulo. No? Ayan ang kanyang statement mga kaibigan. Mayroon logo, Republic of the Philippines, Office of the Vice President, statement. Di ba? Oh. The Vice President will not the Vice President will not watch the SONA on TV or gadgets. She is currently in Bohol to empathize with the Boholanos for the death of their Vice Governor. Hindi pala acting Vice Governor pala mga kaibigan. As well as to uplift the general mood of the people brought about the suspension of their duly elected local official. It is also Bohol Day today, which makes it an opportune time for the Vice President to bring a message of hope na may Diyos na nagbabantay sa atin at sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagsisikap, magagawa nating ayusin ang bayan. Ito lang sa statement na to mga kaibigan, ang gusto kong bigyan ng pansin. Iba? Alin yun? Yung sinabi ni yung kanyang ano dito sa dulo ng mga kaibigan na may Diyos na nagbabantay sa atin at sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagsisikap, magagawa nating ayusin ang bayang muli. Ang tanong mga kaibigan, sino ang nagbigay ng statement na ito? Na sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagsisikap, magagawa nating ayusin ang bayang muli. VP Sara. Ano ang kanyang ipinakita doon sa hindi niya pagdalo sa SONA? Ano ang kanyang ipinakita doon sa pahayag niya na hindi siya makikinig o manonood man lang sa kanyang cellphone o sa mga gadget nung tungkol sa SONA? Yun ba yung pakikipagtulungan? Yun ba yung pakikiisa sa pagsisikap? So alam natin mga kaibigan, no, alam natin na pagdating talaga, lalahatin ko na, in general talaga, no, mga kaibigan, kapag ka ang nagsasalita at nagbigay ng statement, isang Duterte, alam na this. Di ba mga kaibigan? Na puro pambobola lamang, puro mga pamumulitika lamang yung mga namumutawi sa kanilang mga salita, pero hindi nila kayang panindigan, hindi nila kayang patunayan sa gawa. Di ba hanggang salita lang sila, no mga kaibigan? So dito, no mga kaibigan, ang ipupuntos lang natin mga kaibigan ay, di ba alam nating lahat na talagang etong si VP Sara ay inihahanda nila, di ba? Inihahanda nila para sa 2028, no mga kaibigan. Para sa 2028. Ngayon, anong klaseng presidente magkakaroon ang Pilipinas sa 2028? Or masyado pang malayo yung 2028 mga kaibigan. Sa November na lang. Di ba? Sa November na lang. Dahil matatapos na itong July, Pangulo pa rin si PBBM. Di ba? Ngayon sa November, yung bagong aabangan natin mga kaibigan sa November, no? So anong klaseng pangulo magkakaroon ng Pilipinas sa November sa katauhan ni VP Sara? Parang sinisigurado na no? Di ba? Kung meron siyang attitude na ganito, no mga kaibigan, nagtampo lang, hindi dumalo ng sa SONA. At dahil siguro matindi yung kanyang pagtatampo, kahit sa gadget ayaw na manood. Ayaw na rin makinig. Di ba mga kaibigan? Di ba? So kayo mga kaibigan, ano ang masasabi po ninyo? Ano ang masasabi ninyo dito sa pahayag na ito ni VP Sara na
Maliban doon sa sinabi niya dati na hindi siya a-attend ng SONA, ay nagkaroon din siya ng pahayag na kahit manood, kahit makinig sa mga gadget ay hindi niya gagawin, no mga kaibigan. Kung meron kayong mga karagdagang mga opinyon at mga ah, nais ninyo sabihin mga kaibigan, ay please don't hesitate to comment it on our comment section dyan sa baba. Lalong-lalo na po yung ating mga team replayer, no mga kaibigan, binabasa po natin yan at minamarkahan natin yan. Okay? And also don't forget to like and share po yung ating video. Okay? Mm.